ay sabi nung mga nakaraang araw, sabi ng Bilyonaryo News Channel, marami daw po ang aatras, uuurong mga ka-GPnatics bilang tawag dito, nakalimutan ko yung yung terminology, no? Basta marami daw mga kongresista na uurong, mga kababayan, kasi nakita natin nung nakaraan 53-0, di ba? So yung 53-0 na yan ay mababawasan daw, mga ka-GPnatics, dahil nagdadalawang isip sila, dahil gusto pa nila, nag-aalangan sila na baka magalit sa kanila itong si VP Sara Duterte. Pero iba po yung nangyari, mga kababayan. Yung nangyari kanina, imbis na mabawasan, nadagdagan. GP, hindi pa naman sa plenaryo yan. Correct, hindi pa sa plenaryo. Pero 55-0, 55 out of 5, mga ka-GPnatics, ibig sabihin, kasi di ba nag-amyenda sila eh. Inamyendahan nila yung resolusyon. Di ba? Inamyendahan nila, mga kababayan, yung ipapasa sa plenaryo na committee report, yung para sa article of impeachment. Ibig sabihin, 55 out of 55, nadagdagan, technically. Hindi nabawasan. So, nasa na yung sinasabi nila na mababawasan yung boboto laban kay VP Sara Duterte. So, sa mga tuwid, mga ka-GP, ay hindi po hindi po tumalab yung pananakot ng Iglesia ni Cristo. Hindi po tumalab yung pananakot ni Cathy Binag. Diba na ginagamit po ang Iglesia ni Cristo na lahat daw ng boboto para ma-impeach si VP Sara Duterte ay mabablacklisted po sa kanila ng ika-4 na saling lahi. Diruin nyo yun, mga kababayan. So walang epekto yun dahil nga nakikita natin ang mga kongresista ngayon, sila ay naniniwala sa dokumento. Numbers don't lie. Naniniwala sila sa ipinapakita ng AMLA. Lalong-lalo na ngayon, mga ka-GPnatics, etong si dating ex-deputy ombudsman Karandang, na-reverse po ang pagkakatanggal sa kanya. Ibig sabihin, mga ka-GP, pag na-reverse, dahil nga daw naglabas po siya ng mga confidential na mga dokumento, no, ng yaman, bilyones nitong si Digong Duterte, ayun, pinag-initan. At ni-reverse nga po ito. So malaking bagay yung mga nangyayari ngayon na development para po magbigay ng linaw sa ating mga kongresista na bumoto po sa katotohanan at hindi po bumoto para sa magnanakaw. 'Di ba? Sir GP, i-clear mo nga ako ng 9 tatalunin ng 15. Mamaya, Sir Andaya, pag-usapan natin mamaya yan sa Senado. 'Di ba? Sa Senado. Mamaya yan, pagkatapos muna nito kasi ito yung para mabuo natin yung konteksto. Kaya dahil nga po dito sa 55-0 na to, nakita natin yung unanimous decision para magbigay daan, mga kababayan, na sila po ay naniniwala na dapat ma-impeach si VP Sara Duterte, magtuloy po ang article of impeachment sa Senado. Okay? So, wala pong katotohanan yung balita na mayroong mga aatras. Sabi ng iba, antayin natin sa plenaryo. Sa plenaryo? Sa plenaryo pa antayin? Oo, kasi sa plenaryo ay pwede lahat magsalita. Dito sa Committee on Justice, hindi pwedeng magsalita ang hindi membro. Mali. Pwedeng magsalita, magmanifest ang hindi member. Kaya nga nandun si Marcoleta, laging nagsasalita. Kahit walang substansya ang kanyang sinasabi, nagsasalita lang. Mema lang. Mema sabi lang. 'Di ba? Pero yung mga kaalyadong iba ng mga Duterte, mga ka-GPnatics, kagaya po ni Kong Pulong, Kong Omar, at nung tsuhin nila, ay hindi rin pumunta. Ang sinasabi dyan ni Malotikia, yan daw ay pambubudol na 53-0 nung una. Sinasabi niya, 53-0 daw yan, mga ka-GP. Pinapalabas lang daw yan na unanimous decision. Sabi kong ganun, teka lang. Kasi ito yung
pinapalabas nitong si Tikia. Balikan natin mga ka-G Fanatics para isama na natin dito. Walang maaasar ha. Medyo hanapin ko lang ng konti guys ha. Hindi ko kasi na-ready eh. Naalala ko lang ngayon. Ito yung sinasabi ni Malu Tikia, mga ka-G Fanatics. Yan, sabi niya, propaganda lang ang unang unanimous votes o unanimous vote. 67 silang lahat sa Justice Committee, pero 53 lang ang dumalo. Yan po ang sinasabi ni Malu Tikia. Anong tawag mo dyan, Malu Tikia? 'Di ba? Anong propaganda pinagsasabi mo? Sige nga, 53 lang yung dumalo. O 53 din yung nakuha nila. Di unanimous vote yun. 'Di ba? Kasalanan ba nila, mga ka-GP, kasalanan ba ng mga membro na dumating, no? Kasalanan din ba nila na yung ibang membro ay hindi pumunta? Sa makatuwid, mga ka-GP Fanatics, 53-0. Nandyan naman sila Kong Omar, nandyan naman sila Kong Pulong. Kung tutuusin, hindi nga sila mga member, tama, pero pwede silang pumunta dyan. Yung mga ibang member na hindi pumunta, kagaya ni Bong Suntay, si Nazal, hindi rin nagsipunta. So hindi nila kasalanan. No? 53 kitang-kita, unanimous, 53-0. At hindi po totoo na nabawasan yung 53 na yan, bagkos na dagdagan pa ng 2. Kasi ngayon, 55 out of 5. Yan ngayon ang kinakanta, yan ngayon ang iniiyak, mga ka-GP, ng kampo po ng mga Duterte, ng mga DDS, maging yung kanilang mga minions, maging yung kanilang mga bayarang mga troll, no? Ayon dito kay Jesus Palsis, mga ka-GP Fanatics. Grabe init. Sabi dito, just in 55 out of 55 voted to approve the committee report and article of impeachment. Unanimous naman ang boto at tumaas pa from 53 to 55. Peke talaga ang propaganda ng DDS na madaming kongs ang takot na po ang pumirma. Fake news. Sabi ko nga kanina sa title ko, walang himala. 'Di ba? Walang himala, mga kababayan. Walang twist na nangyari. Sabi kasi nila may twist daw na mangyayari. Kaya ngayon, crunch time na ang ginagawa ng fake news ni Joey. At ang iba pang mga DDS vlogger. Nag-hallucinate sila ng names ng mga kong napipirma, Committee on Justice. FYI si Nathan Educado of one tahanan is not a member. Double time for the content ang mga DDS ngayon. Kaya mga kababayan, etong mga to ay talagang, kumbaga, talagang hindi lang double time, triple time ang ginagawa.